Bigyan po natin ng pagpapaliwanag itong naging pahayag ni Marcos Jr. sa kanyang press briefing o media conference sa kanyang travel sa Canada. At ito ay tungkol sa sinabi niya na kung racket ko ang pangungurakot or korupsyon, hindi bakit ko sinira ang racket ko? Ako pa nga ang nagbunyag, ako nga ang nagpanawagan na maimbestigahan ito. Yan ang binabanggit ni Marcos Jr. So, maganda siguro na mabigyan natin ng konteksto at maliwanag na punto de vista kung ano po ang palusot na ito at gimmick ni Marcos Jr. Okay. Number one, itinuturo po ni Saldico si Marcos Jr. na mastermind sa pagiging utak at pasimuno kasama si Martin Romualdez kung bakit nagkaroon na sindikato na budget. For the last 3 years at least, na ipinalusot ang sindikato na budget. 2023 budget, 2024 budget, and 2025 budget. 3 taon ito. Sa loob ng 3 taon na ito, 1.9 trillion pesos ang dinurubo, kinulimbat at sistematikong nakurakot ng grupo nila Marcos. Of course, nakinabang din yan si Saldico. Pero, ang lahat ng yan, doon tayo magpunto. Doon natin tingnan saan paano nagsimula at paano naipatupad. Okay. Ang budget cycle po, o yung 1 taon para magkaroon ng budget ang gobyerno, nagsasubmit po ng NEP, National Expenditures Program, NEP. Yan po ang plano ng gobyerno at mula sa executive doon sa National Budget Coordinating Board or Coordinating Body na binuo ni Marcos, mga economic planners and budget and financial consultants niya at mga representante ng Finance and Budget Department nagbubuo ng NEP. At mula sa NEP po, i-include dyan ang mga idadagdag sa Kongreso na budget, kahiwalay man yan, Senado, House of Representatives, at sa Judiciary. And then, magsisimula na pagpasok ng NEP sa House of Representatives. Doon po, nagsisimula ang sinasabi ni Saldico na pagsindikato sapagkat pinag-uusapan nila ang mga insertions. Hindi po kasama sa NEP o National Expenditures Program. Billions of pesos po yan. Lalo na sa flood control scam at iba pang mga farm-to-pocket road o iba pang mga infra projects na mainly ipinatupad sa DPWH. Insertions, no? So, ibig sabihin, alam ni Marcos ang insertions. Alam niya kasi ang insertions na to, wala ito sa NEP. Wala ito sa National Expenditures Program. May 2 uri ng style ng pagpapalusot sa insertions. Ang isa, magpaparada sila ng pondo. Parking. Ibig sabihin, wala sa budget ng DPWH, ikakarga nila doon. 250 billion, for example. Example lang. Mga infra projects na mga kongresista, syempre lahat yan, hindi yan makakalusot kapag hindi pinayagan ni Marcos sa pamamagitan ng pag-execute ng line veto authority. Yan ang binabanggit ng dati niyang budget secretary na pinalitan ni Amina Pangandaman. Si dating DBM Secretary Benjamin Diokno na naging DBM Secretary din ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi ni Benjamin Diokno, lahat ng mga items sa budget, kapag ito ay bumalik na kay Marcos o sa presidente, kapag hindi niya ito gusto ipatupad at hindi niya naging bahagi ng kanyang plano sa National Expenditures Program at may bukol o may duda, pwede niyang i-execute ang tinatawag na line veto budget or line veto power na hindi niya ginawa sa maraming mga insertions at unprogrammed appropriations. Okay? Klaro ang pattern, no? Kunwari, wala doon sa National Expenditures Program, NEP. Pero pagdating sa deliberation sa House, hanggang sa Senate, hanggang sa Bicameral Committee Conference, before mabuo ang National Budget Bill at i-forward kay Marcos at pipirmahan niya bilang General Appropriations Act, may mga insertions. Ang isa ay parking o parada, mga kababayan. So, ang parking or parada ay ikinakarga. Hindi direkta sa mga district level, kundi
ipapalusot sa Departamento Agriculture, DPWH, DepEd, di ba maalala ninyo? Sinabi ni Sara Duterte na 2 tao ang nagkokontrol ng budget ng pera ng buong Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez noong 2024. Binanggit po niya yan, mga kababayan. At sinabihan nga siya noon ni Saldico at ni Martin Romualdez nang hindi pa lubusang nabubuwag ang Uniteam na magpaparada ng 24 billion pesos na programa sa school rehabilitation and additional school construction. 24 billion pero ang 19 billion ang magpapatupad sila Martin Romualdez at sila Saldico. Ang 5 billion maiiwan sa DepEd discretion. So ang tawag po diyan parada. Parada or parking. Yan, dahil coordinated yan sa agency. Sa agency head, parada or parking yan. Pero patago yan, insertion yan. Ang isang forma ng insertion, yung sagasa. Sagasa, ibig sabihin hindi alam ng agency, hindi rin po alam ng kongresista sa distrito na ito, pero mag-insert sila Saldico at Martin Romualdez. Sa utos yan ni Marcos. Coordinated yan, hindi yan simple na parang dinaya si Marcos. That's not the case, mga kababayan. So, ang isang forma ng insertion, sagasa. Ang sagasa, hindi na kinoordinate sa department head at sa agency, hindi na rin kinoordinate doon sa kongresista to be explained later. Yan pong sagasa. For example, district ko, Iloilo City. Mayroon ako dito na 180 barangays, lalagyan nila Martin Romualdez, for example, ng proyekto na hindi na-coordinate sa akin bilang congressman. At bibigyan nila dito ng proyekto na 5 billion. Whatever is the design, pwedeng unprogrammed yan, pwedeng yan ay lump sum, no? Assistance to local government in Iloilo City through congressman ganito. Ipapasok nila yan sa akin. Sa gasa po yan, ikakarga nila sa DPWH, hindi rin coordinated. 5 billion yun. Pero pagdating sa may pundo na, at nakalusot na kay Marcos doon, sasabihin nila yan, okay, sa 5 billion, 10% ka dyan. So what is 10% of 5 billion? That is 500 million kaagad, mga kababayan. Tama ba? Tama. 10% is 500 million kaagad ng 5 billion. Tapos, siyempre, yung natitira, papartihan din yung DPWH. Halimbawa, 200 million doon sa DPWH, bahala na si Bunuan. 700 million na. Tapos, yung natitira na mga 4.3 billion, ang implement lang dyan, mga 1.3. Ang 3 billion, kakartidahin na nila. Yan. That was the scheme. So, lahat ng ito, ng insertion, parada or parking, at sagasa o bangga, lahat ng yan, insertions, illegal. Hindi na pagplanuhan, hindi dinisenyo, hindi na programa sa National Expenditures Program. Pero bumabalik kay Marcos. At dyan ang binabanggit ni dating Budget Secretary Benjamin Diokno na ang kalakaran na yan ay parang pork barrel din yan na pinapalusot. Pero hindi tinatawag na pork barrel. Tinatawag na additional support budget or enhancement of the budget. Yun ang tawag nila. For a particular agency or for a particular district. Pero yan ay coordinated, planado at organisado. So, ang mga sistema na yan, dahil wala yan sa National Expenditures Program, bubukol yan. At makikita ni Marcos, bakit nagkaroon ng additional 400 billion sa DPWH? Hindi ko naman to na programa. Makikita din yan nila Amina Pangandaman o nila Benjamin Diokno. Makikita din yan nila Ralph Recto at nila Bersamin kasi dadaan yan sa kanila bago papirmahan sa presidente para maging General Appropriations Act. Diyan pumapasok ang hindi pagsasagawa ni Marcos Jr. ng line veto power na pwede niyang tanggalin yon at pigilan. Hindi ko to papayagan. Ginawa yan ni Pangulong Duterte na kapag bumubukol ang mga agencies budget na wala sa kanyang National Expenditures Program, nagkakaroon siya ng line veto power. Ine-execute niya yan, veto. VETO. Power of the President yan sa Executive Department under the Constitution na mapigilan po ang mga akto ng Kongreso. That can only be removed or magkakaroon lamang ng override sa veto by the vote yata of 3/4 ng Kongreso. I-reinstate nila yan.
Pero the moment na nabeto ng presidente yan at hindi niya pinirmahan, usually hindi na yan ino-override out of respect to the president. Hindi na nila binabago yan. So doon pa lang sa failure ni Marcos na mag-exercise. Halimbawa, itong bumukol ang budget ng DPWH at ng mga unprogrammed appropriations ng every year umaabot sa first 2023 niya, umaabot ng almost 800 billion pesos, hindi siya nag-line veto budget. Power. Hindi niya vineto. Pinabayaan niya ang mga unprogrammed appropriation. Isa din po yan sa pandaraya. Ilalagay nila sa unprogrammed appropriations sa Kongreso, pero nakatago doon ang target. For example, out of the unprogrammed appropriations, more than 4,200 flood control projects ang pinayagan ni Marcos na may patupad sa loob ng 2024 and 2025. 4,200 flood control na wala namang flood control project talaga. Scam. At sino po ang nagpaparelease ng unprogrammed appropriations in the budget? Si Marcos po, upon recommendation ng kanyang budget secretary. So alam ni Marcos na mayroong mga unprogrammed appropriations, alam niya. But still, pinirmahan niya ang budget 2023, 2024, 2025. At sa isang pagkakataon sa 2025 balon, ang mga unprogrammed appropriations at insertions umabot ng almost 500 billion pesos. Wala yun sa budget, wala sa NEP. Ang pinigilan lang ni Marcos is around 28 or 30 billion, kulang-kulang. Meaning, ang 470 billion pesos na insertions at mga unprogrammed, mga pandaraya yun sa budget, pinayagan niya last year in 2025. So, papaano po sasabihin ni Ginoong Marcos na siya ay walang alam at hindi siya sangkot at kung bakit racket niya ito, sisirain niya? Yan ang pinakabobo at tarantado na statement. Mga kababayan, bakit? Kasi napilitan si Marcos na ibulgar kunwari at magkunwari siyang crusader at whistleblower at hero dahil siya nagbulgar nung panahon po na nalulunod na ang taong bayan sa garapalan na pagpapatupad nila ng kasindikatuhan sa budget, pangungurakot at pangungulimbat nang sinabi niya noong 2024 State of the Nation Address niya na mayroon na tayong completed na more than 5,500 flood control projects all over the country and more are coming at matatapos natin ang taon na ito na may 4,000 pa na magagawa ng mga flood control projects. Pumalakpak ang lahat. But 3 days after umulan ng turutudo sa paligid ng Luzon lalo na. And then the next months, ganun din po sa iba pang bahagi ng 2025. Sa Cebu, sa Mindanao, lumubog ang milyong-milyong mga Pilipino sa baha at hindi niya na mapipigilan sapagkat nakikita ng taong bayan na dinadaya at walang flood control projects. And during that time ay pumapalag na si Saldico at mukhang hindi na magtutuloy-tuloy pa ang mga sindikato nila at nakikita ni Marcos at nila Romualdez na delikado si Saldico kapag pinabayaan nila. Kaya inunahan po niya, mga kababayan. Sapagkat nakakuha na sila ng bilyon-bilyon, yun pala. In 2023, 2024, and 2025 budget, binabanggit po ni Ginoong Saldico na hindi bababa sa mga 25 billion hanggang 30 billion ang naipartida ni Marcos. Hindi pa kasama ang ibang infrastructure project. Sa mga flood control deliveries lang ito, mga kababayan. At kay Martin Romualdez, ganun din po. Mga 30 billion din. So, all in all, mayroon pang 100 billion insertion si Marcos na kinumpirma mismo ni Ping Lacson, no? Na bigla na lang tumahimik ng masupalpalan siguro ito ng maleta malamang na may 100 billion pesos nga na insertions. At ito ay under the office of the President. So, tumutugma ito sa pagbubunyag ni Saldico. Kung kami mag-estimate, mga naninindigan sa krusadang ito, bago isiwalat ni Marcos Jr., kunwarian, ang mga flood control scandal na ito na kunwari ay hinahabol niya na wala namang pinatunguhan, inuna pa nila na durugin at palugmukin sa kulungan si Senator Marcoleta at mga whistleblowers at ang mga nagsisiwalat at naninindigan, kami ang kinakasuhan. Before sumambulat ang diskarte ni Marcos na pagkahiro-hiro niya at ang kanyang sinasabing ibubulgar niya at ipapahabol ang mga nangungurakot,
sa mga flood control projects na ito, mga kababayan, malinaw kung ano ang ginawa ni Marcos. Ang ginawa niya, naubos niya na, nakompleto na niya ang between 50 billion pesos na mga nakulimbat sa 3 taon, 2023, 2024, and 2025. Estimated by Saldico in his informal conversation na lumalabas ngayon sa ilang sources, hindi daw bababa talaga sa mga, hindi lang 30 billion, kundi 50 billion pesos ang nakulimbat ni Marcos Jr. sa kanyang side pa lang. Kay Martin Romualdez, hindi rin maglayo ang kanilang mga nakulimbat. May kulimbat din si Sandro Marcos. May kulimbat din ang asawa sa customs, sa agriculture, na sinabi nga ni Saldico, hindi bababa yan every year sa mga 15 billion ang kinikita nila sa customs, sa BIR, sa Department of Agriculture ng mga smuggling. According to Saldico,